Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, stage 4 na ang cervical cancer ni Delia. Kaya bago pa raw siya tuluyang matalo ng kanyang karamdaman, nais muna niyang makita ang kapatid na si Nelicia. Mahigit 2 dekada na niyang hindi nakikita. Lagi akong nagdadasal na sana magkita kami kahit bukas makalawa. Tanggap ko naman ang mamatay ako. Kaya lang gusto ko magkita muna kami dalawa. Masaya na akong mamatay sa oras na yon. Nagkita lang kami. Hi, ate. Palay mo nanood, di ba? Po, nandyan po ba si Ma'am Nelicia Minyosa Garin? Dito, sasama po namin kayo. Puntahan po natin ng kapatid niya. Oh, no problem. Maynila? Maynila. Ngunit hindi lang ang kanyang kapatid ang aming natagpuan. Maging ang anak na iniwan niya dati sa Zamboanga. Minsan may hinahanap ka na hindi mo alam kung ano yung hinahanap mo. Magulo isipan. Minsan kasi pag may nakita ako, iba na may magulang. Parang naisip ko na hanapin ko rin nanay. Sina Margie at Marivic, hinahanap ang kanilang ina na si Nanay Adeling na mag-iisang taon nang nawawala. Bait-bait talaga ng nanay ko. Kaya sabi ko kung ilalaban ko nanay ko ng pabaitan ng nanay, mananalo talaga nanay ko. Lalo na nung nag-birthday siya. Kahit hindi ko siya nakikita, binabati ko siya, Nay, happy birthday. Hanggang napanood daw ng kanilang kapitbahay ang kanilang ina na nahagip ng kamera ng programang Sa Pulso. Ito na nga kaya si Nanay Adeling. Lahat ng yan ngayong gabi na sa programang kaagapay nyo sa Puspusang Paghahanap. Sana'y muling makapiling. Saan nga ba nagtatago ang kaligayahan? Sabi nila, hindi ito dapat hinahanap. Paligayahin mo lang daw ang iyong kapwa at tsak kaligayahan na mismo ang hahanap sa'yo. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa Puspusang Paghahanap. Sana'y muling makapiling. Only 5 years, I've been away. Matagal na namin siyang hinahanap. Tagal ka na namin hinahanap eh. Wanting this. Masakit nga raw magbiro ang tadhana. Nito lamang Setyembre, natuklasan ni Delia na meron siyang cervical cancer at bilang na raw ang kanyang mga araw. Pero bago pa siya tuluyang patumbahin ang kanyang sakit, nais niyang makita ang kanyang kapatid na 2 dekada na siyang walang kabali-balita. Madalas ngayong laman ng kapilya ang mag-asawang Delia at Joselito. Sa panahon kasing ito, Diyos lang daw ang kanilang makakapitan. Si Delia kasi, pinahihirapan ng matinding karamdaman. Nasa stage 4 na kasi ang kanyang cervical cancer. At milagro na lamang daw ang makakapagsalba sa kanyang buhay. Siyempre, naiyak ako araw-araw. Isipin mo, hindi ko alam kung bukas makalawa, mamatay na ako kasi cancer nga sakit ko di ba? So, dami ng komplikasyon. Gusto ko lang sa akin na yung lakas loob at saka sa kanya na kinausap ko siya, magdasal tayo. Sa lakasan mong loob na sana makaraos din tayo sa sakit mo. Buwan ng Setyembre raw nung nakaraang taon nung nagsimulang makaramdam si Delia ng abnormalidad sa kanyang buwanang dalaw. Sa pag-akalang senyales lang ito ng kanyang pagme-menopause, isinawalang bahala lang niya ito. Nung huli kong bleeding, sumasakit yung balakang ko. Nagpa-check up ako tapos biglang nagdugo nung inano ako. Yung nakapa nila may bukol pala, yung cervix ko.
Ito ang pinakahuling resulta ng bone scan ni Delia. Dito mapapansin ang mga tuldok-tuldok sa larawan. Ito raw ang mga cancer cells na kumalat na sa kanyang katawan. Maging ang kanyang doktor, nawawalan na rin daw ng pag-asa. Actually, nag-underwent na siya ng chemotherapy at natapos niya ngayon. Pero very nil yung chances niya ngayon at nasa bandang dulo ng spectrum ng sakit niya. So kumalat na yung kanyang cancer sa liver at ngayon nagkakaroon na ring barado doon sa kanyang ureter. Ngayong nakikipagbuno na si Delia kay kamatayan, iisa lang daw ang kanyang kahilingan. Bago man lang daw sana bawiin ng Diyos ang kanyang buhay, makita niya ang kanyang ate ni Licia. Mahigit 2 dekada na kasi siya ritong walang kabali-balita. Lagi akong nagdadasal na sana magkita kami kahit bukas makalawa. Tanggap ko naman na mamatay ako eh. Kaya lang gusto ko magkita muna kaming dalawa. Masaya na akong mamatay sa oras na yon. Nagkita lang kami. Hi, ate. Alay mo nanood, di ba? Taong 1985, dahil buntis noon si Delia sa kanyang bunsong si Jerome, nagpasya siyang umuwi ng probinsya sa Zamboanga. Doon sila nagkita ng kanyang ate ni Licia na noon nakapag-asawa ng sundalo. Nung naipanganak na ni Delia ang kanyang anak, iniwan niya ito sa kanilang ina sa Zamboanga at nagpasya siyang bumalik ng Maynila. Habang ang kanyang ate ni Licia, sa paniniwala niya, sumama naman sa asawa nito na sa iba't ibang lalawigan na destino. Wala na akong alam kung nasaan sila ngayon. Sila lang naman ang hinahanap ko kasi nanay ko makakauwi naman ako sa amin. Yung ate ko lang talaga. Kasi matagal na kami hindi nagkikita. Mula noon, napatid na ang ugnayan ni Delia sa kanyang ate ni Licia, sa kanyang ina at maging sa anak niyang si Jerome na sa paniniwala niya naiwan sa Zamboanga. Sa mga oras na nawawala na raw ng pag-asa si Delia, binabalikan na lang niya ang mga masasayang alaala nila ng kanilang ate ni Licia. Mahal na mahal ako nung kahit anong gusto kong binibigay. Naglalayas pa kami gabing-gabi, makapagsayaw lang sa sayaw. At bago pa man daw siya tuluyang mawala rito sa mundong ibabaw, minabuti na niyang manawagan sa aming programa. Hi, Manang. Kung nanood ka man, puntahan mo ko sa Maynila. Miss ko na kayo pati mga pamangkin ko. Bago man lang ako umalis sa mundo. Gusto ko kayong makita tapos uwi tayo sa Mindanao sa nanay. Ayon kay Delia, Nelicia Garin ang buong pangalan ng kanyang ate. Sa kanyang pagtatantya, mga 55 anyos na ito ngayon. Manuel Garin ang pangalan ng sundalong na pangasawa ni Nelicia. At base sa kanyang huling balita, sa Leyte ito huling na destino. Sa umagang ito, babiyahe ang aming grupo patungong Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Base kasi sa records ng Camp Aguinaldo, dito raw kasalukuyang naninirahan si Manuel Garin, ang bayaw ni Delia at asawa ng kapatid niyang si Nelicia. Makalipas ang mahigit 2 oras na biyahe, narating na rin namin ang kampo. Dito na kami nagsimulang magtanong-tanong. Sir, magandang umaga po. Sa QTV Channel 11 po kami, sa Sana'y Muling Makapiling. Sa programa po kami ni Jessica Soho. Bali, may nahanap po kasi kaming tao. Kilala niyo po ba si retired Colonel Manuel Garin? Manuel Garin po. Garin. Opo. Alam namin, isa na tawag ito. Nag-retired na yun yata siya Pero dyan po ba sa loob ng kampo nakatira? Yung asawa niya, yung si Ma'am Garin, tapos yung si Lieutenant Colonel Garin, alam ko, dating adjutant namin yan.
Pero nandito pa rin po sila nakatira sa loob ng Camp Sa Kapiling? loob ng, ng motor pool. Saan po sila banda dyan nakatira sa loob? Lampas ng, ng headquarters namin, tapos yun, yung motor pool. Doon sa lampas ng motor pool, yung katabi nun is natawag ito, yung quarters nila. At tila hindi na kami pagpapawisan pa sa paghahanap. Dahil positibo pa rin ang aming kausap na sa loob pa rin ng kampo nakatira ang taong aming hinahanap. Agad na naming tinungo ang eksaktong address ni Nelicia. Makalipas ang mahigit 10 minutong paglalakad, narating na rin namin ang lugar. Magandang umaga po. Hello po. Ma'am, sa QTV Channel 11 po kami, sa Sanay Muling Makapiling. Apo, nandyan po ba si Ma'am Nelicia Minyosa Garin? Ay, kayo po. Meron po kasing lumapit sa programa po namin. So, familiar po ba kayo kay Delia Llorente? Delia Gigi Minyosa po, kapatid po ninyo. Hinahanap po kasi kayo. Ay, nahanap niya ka. So, tuwa naman ako pala yung anak ng kapatid ko. Kamukha ko, di ba? Ano po mamang nararamdaman po ninyo ngayon? Siyempre. At tinahanap ako ng kapatid ko. Makikita ko na rin 24 years. Dito, sasama po namin kayo. Puntahan po natin ng kapatid niya. Ngayon? Apo. Ngayon? Oh, no problem. Maynila? Maynila. Wow, thank you. Baka maghintay kayo. Ha? Sa puntong ito, hindi na naitago ni Nelicia ang pagkasabik na makita ang kanyang kapatid. Ma'am, ano po naglalaro po sa isip po ninyo ngayon? Mga oras po na ito na nalaman niyo po na... Siya kung saan siya ng 24 years na yun. Tapos sa bunutan ko. No, joke lang. Siyempre, hug ko. Tapos yun, tatanungin ko yung anak niya kung bakit hindi siya... Hindi kasi ang alam ko, alam niyang address namin sa Davao. Naging abala man daw si Nelicia sa pagtaguyod ng sarili niyang pamilya, ni minsan daw hindi nawaglit sa kanyang isipan ang pinakamamahal niyang kapatid na si Delia. Iniisip ko lang na sana nasa mabuti siyang kalagayan, na kung nag-asawa man siya ulit, naging masaya na siya. At saka kung nagkaanak man siya, hindi masyadong pasaway, maganda sana ang buhay niya. At saka maging beauty siya katulad ko hanggang ngayon. Ganon. At katulad ni Delia, sa paggunita na lamang ng mga masasayang bahagi ng kamusmusan nilang magkapatid, pinagkakasya ni Nelicia ang sarili. Lalabas kami ng bahay. Takbo agad doon sa may sayawan. Maya-maya, andun ang tatay ko. Takbuhan naman pa uwi kasi pinapalo na sa puwet. Yun ang memories namin sa kanya, maalala ko. Gayunpaman, nalulungkot pa rin si Nelicia dahil hindi na maaabot ang buhay ni Delia, ang kanilang ina. 2005 kasi nung atakihin raw ito sa puso. Yun nga ang masaklap kasi ngayon lang siya nakaisip at kung kailan patay na si nanay. Hindi kasi makapagsalita nanay ko eh. Stroke. Pero alam ko sa isip niya, inaano talaga niya na sana mahanap, nakita niya, nakausap yung kapatid ko, yung bunso. At kung may bagay raw na labis na pinanghihinayangan ni Nelicia, ito ay ang paglaki ng mga anak ni Delia na walang kinikilalang tunay na ina. Laking gulat din naming natuklasan na ang hinahanap na anak ni Delia lumaki pala sa puder ni Nelicia, si Jerome. Yung yung ugali mo kasi wala natuturo ng yung tama. Tapos, yun. Minsan may hinahanap ka na hindi mo alam kung kung ano yung hinahanap mo. Magulo isipan. Minsan kasi pag may nakita ako, iba na may magulang. Parang naisip ko na hanapin ko rin yung nanay. Sana kung nandyan siya ang niyakap ng anak niya, kung ano mga problema, kung pasaway ang anak niya, sa kanya magpasaway. Pero okay lang kasi syempre wala kang magawa. Pamangkin mo. Kaya lang talagang mas maganda talaga nanay. Nandyan ang nanay. Susunod, ang dalangin ni Delia na makita ang anak at kapatid. Didinggin na.
Sa wakas, nahanap na namin ang kapatid ni Delia na si Nelisha. At may bonus pa dahil ang hinahanap din niyang anak na si Jerome, nasa pangangalaga pala ng kanyang ate. Pero nakahanda kaya silang tanggapin ang balita na si Delia unti-unti nang binubuwag ng cervical cancer. Dahil bawat segundo mahalaga, agad naming isinama ang mag-asawang Nelisha at Manuel. Kasama ang anak ni Delia na si Jerome, patungong Pampanga. Sa biyahe, ipinagtapat namin kay Nelisha ang tunay na kondisyon ni Delia. Bali, may karamdaman po si ate ngayon, cervical cancer. Ano pong nararamdaman po ninyo? Siyempre, may malungkot kasi first time na magkita tapos malalaman nung may sakit pala. Kaya lang, pinapalakas ko lang loob ko kasi ganun talagang buhay. Pero pray lang kasi alam ko naman baka bigyan, dugtungan pa yung buhay niya. Bago tuluyang tumulak pa Pampanga, nakiusap muna si Nelisha na dumaan sa palengke upang bilhan ng pasalubong ang kanyang kapatid. Para sa kapatid ko, kasi magkikita kami ngayon, kailangan mabilang ko siya ng pasalubong para naman medyo lumukas yung katawan niya. Oh, mahilig siya dito sa prutas eh. Lalo na itong ganito, grapes. Gusto niya talaga to. Kaya kailangan mabilhan ko siya ng marami. Nagpatuloy na kami sa biyahe. Matapos ang mahigit 4 na oras na paglalakbay, narating na rin namin ang ospital kung saan nakakonfine si Delia. Nung mga oras namang yun, katulad ng nakasanayan, laman na naman ng kapilya si Delia. Walang kamalay-malay na ang ibinubulong na panalangin ng kanyang damdamin makalipas ang mahigit 2 dekada. Nakatakda na ngayong dinggin. Samang ka, dami ng puti. Tiguang na ko. Kaya ako tiguang ko lang ako puti, gagmay lang. Hindi mo kulay sa buhok. Tumayo na. Jerome. Si Jerome. Si Jerome, yun ako sa bangga. Ang mag-ina, pilit na lamang binabawi sa higpit ng yakapan ang pananabik nila sa isa't isa. Anong ako? Kababitaw kasi nakahitabo, di ba? Matagi pa uli ko sa amin dito sa kuwan para magtrabaho ko taro. Balik ka sa picture, nasa mo bata pa ka. Tinsa ka na anak ko. Kasi alam mo naman ang nahitabo sa tuwa. Cancer mo. Okay, gagaling ka ni Lord. Natunaw na yung buto ko. Oo. Dati bilog yan. Makukuha yun sa Peprita. Kinay mo pa ba? Oo. Tapos radiation. Tapos na ako sa radiation tsaka chemo. Gibalita mo sa doktor na magbabrake ako. Ano yun? Brake yung sunugin ng yung laser sa loob. Pagka magpabrake na ako ng mga ilang days, sinabi na ng doktor, kahit magpabrake kayo, gagastos kayo ng malaki. Wala nang nangyayari. Kasi kalat na raw sa bone ng ako. Ngayon, ginawa ng doktor, nagpa-bone scan ako, buong katawan. Doon nga nakita. Ispat na lang. Maya-maya pa, ibinalita na rin ni Nelisha kay Delia na pumanaw na ang kanilang ina. Patay na si nanay. 2005. Sa kabila nito, pilit na lamang pinalalakas ni Nelisha ang loob ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Ilang manang mo,
first and foremost, mag-pray. Yun lang talaga ang pinaka-the best na ipon natin sa mga sakit, sa mga problema. Tsaka, huwag mo na isipin mga anak mo, nasa mabuting ano na sila. Tapos, magpalakas ka. Ha? At saka think positive. Nandito lang kami. Anytime. O yan, binilang kita ng fruits. Ay nako, kumain ka. Di pwede. Kahit sumuka ka, kainin mo. Bunso ko, nakita ko rin. At upang mas maging masarap ang kwentuhan at kamustahan, ipinagtalop at sinubuan pa ni Nelisha ng paboritong prutas ang kanyang kapatid. Hirap man si Delia sa pinapasan niyang karamdaman, tiwala siya na ngayon, mas matapang na siyang haharap sa laban. Dahil kapiling na niya ang kanyang pamilya na sumusuporta, nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Si Rhea Artugue, 17 years old, 5'2" ang taas, mahabang buhok, nawala December 31, 2007 sa West Fairview, Quezon City. Si Ricky Samson, 21 years old, maputi, singkit, huling nakita November 2001 sa Rojas City, Capiz. Susunod, ang magkapatid na Margie at Marivic, hinahanap ang kanilang ina na mag-iisang taon nang nawawala. Ito nga kaya ang matandang nahagip ng kamera ng programang Sa Pulso. Ang ating mga ina, ang ating mga gabay, ilaw ng ating mga tahanan. Pero paano kung ang iyong ina mismo ang nawawala? Gagawin ang lahat upang mahanap siya at upang magliwanag muli ang dumilim na buhay. Nay, magpakita ka naman sa akin. Sabi kong gano'n. Kahit yung tatay ko nasa kabilang buhay na, sabi ko, ipakita nyo na sa akin si nanay. Sabi ko. Yan ang panalangin mag-iisang taon nang inuulit-ulit ni Margie sa Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito kasi, nawawala pa rin ang 70 anyos niyang ina na si Adiling. Marso raw nung nakarang taon, nag-aya ang ina ni Margie na ihatid ito sa isa niyang kapatid sa Pasig para makapagbakasyon. Sabi niya sa akin, uwi mo muna ako, Margie, kay Maro. Gusto ko muna doon. O sige, di hinatid ko siya. Tapos yung matagal-tagal na siya doon sa kapatid ko, sabi niya sa akin, Margie, uwi na ako. Sabi ko, Nay, wala nga akong pera, walang pamasahe. Pagdaan lang ng 3 araw, isang balita ang gumulat kay Margie. Tumawag sa akin yung kapatid ko. Sabi niya, yung bunso umiiyak, ate, nawawala si nanay. Sabi ko, bakit paano nangyari nawala si nanay? Sabi niya, ewan ko. Hanggang lumipas na nga ang 9 na buwan at magpahanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikita ang ina. Sa halos mag-iisang taon ng pagkawala ng kanilang nanay Adiling, samot-saring kwento na ang mga narinig ni Margie. May nakakita raw na si nanay, nandun daw nakita, nangangalkal daw ng mga basura. Isan nga, natakot pa nga yung kapatid ko kasi meron daw sa kamuning na sagasaan. Pero hindi naman ako kinabahan noon, hindi ako kasi alam ko, makikita ko pa si nanay, buhay yan, sabi ko. Ngunit sa kabila ng mga negatibong balitang ito, positibo pa rin si Margie na nasa mabuting kamay ang kanyang ina, pati nga raw kanyang mga panaginip, nakikiayon sa kanya. Lagi ko napapanaginipan si nanay. Ano po ang napapanaginipan niyo? Siya, yung maayos siya. Tapos sabi ko, Nay, dito lang pala kayo. Sabi kong ganun, hanap ako ng hanap sa inyo. Oo nga, kung saan pa kayo pumupunta, andito lang ako. Sabi niya ganun sa akin. At sa oras daw na maiuwi na sa kanilang kanyang ina, isang pangako ang binitawan ni Margie. Gusto ko alagaan si nanay. Bakit po? Gusto ko siyang paglingkuran. Ayokong maranas din yan sa akin. Gusto ko ako mismo mag-alaga sa nanay ko. Mahal ko si nanay.
Maging ang bunsong kapatid ni Margie na si Marivic, sinasariwa na lang ang mga alaala ng kanilang butihing ina. Bait-bait talaga ng nanay ko. Kaya sabi ko kung ilalaban ko nanay ko ng pabaitan ng nanay, mananalo talaga nanay ko. Loob ko lalo na nung nag-birthday siya. Kahit hindi ko siya nakikita, binabati ko siya, Nay, happy birthday. Kahit nga raw nag-uulyanin na si Nanay Adeling, na ipaparamdam pa rin naman daw nito sa kanila ang init ng kanyang pagmamahal. Kasi si nanay, kahit sabi mo ulyanin, pag may time na nag-aaway kami ng asawa ko, umuwi ako ng Pasig. Niyayakap niya ako. Sinasabi niya sa akin, o ano, nag-aaway na naman kahit asawa mo, may problema ka na. Kahit sabi mo ulyanin si nanay, alam niya pa rin yung pagiging ina niya sa akin kahit hindi niya ako kilala. Kaya naman hindi nakataka-taka kung gagawin nila ang lahat, muli lang makapiling ang kanilang ina. Ayon sa magkapatid na Margie at Marivic, Adelina Adeling Paredes Cabral daw ang buong pangalan ng kanilang ina. 70 years old na raw ito at malabo na rin ang mga mata dahil sa katarata. Mahilig din daw itong kumanta at hindi na halos maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Noong bisperas ng Pasko, isinagawa ng programang Sa Pulso ang kanilang Christmas Good Deeds para sa mga lolo at lola ng Golden Acres sa Quezon City. At napanood ito ng kapitbahay ni na Margie at Marivic. At ayon rito, aksidenteng nahagingan daw ng kamera ang isang matandang malaki ang pagkakahawig kay Nanay Adeling. Sabi kasi ng kapatid ko, ate, nakita na daw si nanay doon sa pulso nila, ano. Sabi ko, sino naman, totoo naman kaya yan? Sabi ko, galit ako. Oo, tapos humarap sa akin yung dalawang dalagita. Sabi niya, oo ate, nakita namin si Nanay Adeling, bagong gupit nga eh. Dahil dito, agad kaming tumungo ng Golden Acres para kumpirmahin ang mga bagay na ito. Sa shelter na ito namin napag-alaman na walang Adelina Paredes na kliyente ang Golden Acres. Sa halip, isang lolang nagngangalang Adelina Padilla. Ayon sa mga social worker ng Golden Acres, 5 buwan na raw na nasa kanilang pangangalaga si Lola Adeling. Si Lola ay nanggaling sa Missionary of Charity last August 6, 2007. Si Lola ay palaboy-laboy na natutulog sa isang kariton. Ngayon, one of the concerned citizen, dinala siya sa Antipulo DSWD. Dahil sa hindi makausap ng maayos ang matanda, hindi nila ito makuhanan ng mga impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. There are times that nasasabi niya ang kanilang mga anak, no? Kung babanggitin mo. Ngayon na nangyayari kay Lola, if every time the social worker tries to get in touch with her to get some information, ang palagi niyang sinasabi, oo, may anak ako. Saan yung mga anak mo? Nandyan lang. Kasi po si Lola is ano na siya, ulyanin. Eh, hindi na niya talaga matandaan kung saan siya nakatira. Pati yung mga anak niya, hindi na niya alam. Pag tinatanong siya kung saan yung anak niya at saka apo, sinasabi lang niya nandyan lang. Kasi ang pagkakaalam niya, nasa bahay lang siya. Ano kaya ang tsansa na si Lola Adeling ng Golden Acres at ang hinahanap na Nanay Adeling nila Margie, iisa? Susunod, ang pagtatapos ng paghahanap ni na Margie at Marivic sa kanilang ina. Noon pang nakaraang Marso nawawala ang ina ni na Marivic at Margie na si Nanay Adeling. At nito lang nakaraang Pasko, nakita di umano siya sa isang episode ng programang Sa Pulso. Siya na nga kaya si Nanay Adeling. Dahil sa hindi personal na napanood nila Margie at Marivic ang nasabing episode ng Sa Pulso, inimbitahan namin silang panoorin ang tinukoy ng kanilang kapitbahay na video.
Ate, ano po? Ano pong sa napanood po ninyo, nakita niyo po yung inyong ina? Wala ko kayong nakita kahit po kamukha niya. Kayo po ano, Ate Maggie, wala po kayong napansin na kamukha po ni nanay. Kahit mukhang negatibo ang resulta ng kanilang napanood, minabuti pa rin naming isama sila sa Golden Acres. Gusto kasi naming harapan nilang kumpirmahin kung wala ba talaga silang kaugnayan sa Lola Adeling na nasa nasabing shelter. Habang papasok ng Golden Acres sina Margie at Marivic, kasama ang kanilang pamangkin na si Michael, komportabling nagpapahinga naman sa isang tabi si Lola Adeling. Bali, siya po yung yung kanilang na-view niyo po, bali siya po, hindi po siya si nanay. Kamukha po ba ni nanay? Malapit po. Ano po yung pagkakahawig po nila? Samantala, si Margie naman, abala sa pagsilip sa mga kliyente ng Golden Acres. Hanggang sa... Ang halos isang taon nilang pagkakawalay sa kanilang ina, pilit nilang binawi sa higpit ng kanilang mga yakap. Maraming salamat po. Dininig mo yung panalangin namin. Nakatawa ka. Tila ba muling bumalik sa alaala ni Lola Adeling ang kanyang mga nakaraan. Sino? Si Chang Miding patay na yun. Ala! Ko! Ala na po! Nalmadaw ko! Huwag na umiyak. Alam mo naman yun, di ba matagal? Alam mo na yun, di ba matagal na? Hindi ko nakilala ang anak ko. Hindi. Andun, hinintay ka. Hinintay ka. Gusto ka ni makita ni Chang Miding na. Ito na, huwag na iyak. Nanay ha, uwi na tayo ha. Mamatay ako sa mga anak ko, babayaw pagpasalan. Inay, kahit nga si Inay, naglagas at babagugan. Pag nandun ka na kay ate, huwag ka aalis ha. Oo. Kinabukasan, binalikan namin sina Margie at Marivic. At parang nagkaroon sila ng mini reunion bilang selebrasyon sa muling pagbabalik ng kanilang Nanay Adeling. Halos hindi nga matapos-tapos ang kanilang kwentuhan. Nasa dapit hapon na ng kanyang buhay si Nanay Adeling, pero ngayon, ang bawat araw parang isang bagong umaga. Dahil kapiling na niya ang mga anak na abot langit ang pagmamahal sa kanya. Si Fernan Cruz, 24 years old, may Down syndrome, nawala February 6, 2007 sa Santa Lucia, San Juan. Si Grace Abordo, 17 years old, huling nakita September 21, 2007 sa Muntinlupa City. Narito ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. Si Gerardo Gregorio, 42 years old, 5'9 ang taas, medyo mataba. Huling nakita November 28, 2007. Si Marjorie Infante, 14 years old, may nunal sa mukha at payat.
nawala sa Diliman, Quezon City. Si Jonas De Leon, 37 years old, bungi, maitim, maputi na ang buhok, huling nakita sa Parañaque City. Si Jeronimo Marquez, 15 years old, may nunal sa labi at medyo mataba, huling nakita December 17, 2007 sa Roosevelt Avenue, Quezon City. Si Mirna Rogando, 17 years old, may nunal sa ilong, mahabang buhok, huling nakita December 16, 2007 sa Farmers Plaza sa Cubao. Si Calvin Tibagong, 5 years old, bungi, payat, nawala sa Baclaran LRT Station. Si Crisanto Gabiana, 17 years old, 5'6" ang taas, maputi, huling nakita July 27, 2006. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, Local 3011. Sa episode pong ito, 288 na ang bilang ng mga nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. At tulad nyo, umaasa rin po kaming madadagdagan pa ang bilang na yan, basta't nariyan lamang po kayo na handang tumulong at sumubaybay sa aming programa. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.